Oo, para dun sa mga partido na talagang nais na hindi maging Pangulo si VP Sara sa 2028, wala pa rin kasing malakas na manok na itatapat. Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber ho dyan, sa mga OFW gaya ko na nagtatrabaho po sa iba't ibang bansa. Ingat po tayong lahat dyan sa ahang lugar, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Amping mong tanan diha sa basta tanan nga. Maraming salamat din sa ating mga subscriber na pumapasok sa ating YouTube channel at ako'y natutuwa dahil sa mga nagko-comment ho dyan, nakikita ko lagi yung mga pangalan na lagi pong sumusuporta sa ating mga vlog. So ulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat kasi sa inyong walang sawa talaga na pagsuporta. Okay. Ito lang yung gagawin kong itong survey ngayon, yung pre-presidential election. Halimbawa lang, kung gagawin ang election ngayon, ito yung survey na bagong, kalalabas lang na binalita nga kanina. So, hindi pa rin natinag-tinag itong si VP Sara sa pagka number 1. Nakakuha siya ng 35.9%. So, halos 36% ang kanyang ang kanyang nakuha dito. So ang layo dito sa pangalawa, si Tulfo at saka itong si Leni Robredo, kahit papagsamahin ang kanilang porsyento, hindi pa rin sila makalamang kay VP Sara. At dito ako kumuha dito sa Net25 ng balita kasi maganda yung nila dito sa kanilang pagbalita dito sa tungkol ho dito. At mapapansin ko lang na hindi kasi talaga bias sila Nakikita ko rin dito na mahalata ko na parang pro Duterte sila dito sa Net25. Ito yung survey nila na nagbalita pa sila ng survey at nag-survey pa rin sa kanila pa. Nangunan naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research para po sa 2028 presidential elections. Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin niya ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan, bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Para bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging palakad niya ay katulad din ng kanyang tatay. Opo. Kasi yung seguridad ng mga tambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Kumbaga mga Duterte din ako nung panahon ni Duterte. Possible ay boto. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang nabawasan din yung mga alam nyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra laban sa droga medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Lahat madami yung mga krimen. Mga namamatay. Okay naman siya sa kanyang katagalan. Ang
ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Makailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilunsad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidential balls na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ali, sinubukan naman natin makuha yung panig na Malacanang patungkol dito kung ano yung kanilang komento pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, 35.9% ang suporta nationwide ni Vice President Sara Duterte. So meaning, no, almost 36%. Malayo nga yung pumangalawa na si Raffy Tulfo at 18.5%. Oh, ang ganda. Ang layo talaga ni VP Sara. So si Risa Hontiveros pinakain ng alikabok. Dito nasa buntot si Risa Hontiveros. Nag-declare na rin yan o nagpahiwatig na tatakbo siyang pagka-presidente pero lalong bumaba. Nakita niyo yung araw naman Bumaba si Risa Hontiveros. At itong si Raffy Tulfo, sabi niya sa tatakbo. Pati itong si Leni Robredo, nag-alanganin pa sa ngayon. So, palagay ko, hirap na hirap talaga silang makahabol dito kay VP Sara. Kaya nakikita natin ngayon kung paano talaga nila ginigipit itong si VP Sara. Kasi nakikita nila kasi talaga na malakas talaga. Sa ilang survey na to, ilang taon na ang pag-survey dito, hindi natitinag pagka number 1 si VP Sara. At kahit anong gawin pa nila dito para siraan, ito na nga, impeachment na naman, hindi pa rin bumababa ang rating ni VP Sara. So, nag-backfire sa kanila ang kanilang ginagawa dito sa mga Duterte. At nakita ko rin kanina, banggitin ko rin dito, halimbawa yung mga kakandidatong senador kung sinong iboboto, pasok yung dalawang magkapatid na Pulong at saka si Baste. Pasok sa top 10, ha? Malakas talaga ang mga Duterte itong panahon na to ngayon. Yan lang itong panahon na to. Malakas talaga ang mga Duterte at kung nakita natin yung survey din ng Net25, gusto talaga ang mga Duterte ibalik. Yan ang kagandahan dito sa Net25 kasi. Kaya masasabi natin na hindi talaga sila bias kasi ang survey pa na binalita nila para talagang tingnan talaga nila kung totoo ba talaga na nangunguna si VP Sara. Nag-survey din sa kanila. Although 3 tao lang naman ang kanilang pinapakita doon. Pero nakikita natin doon na mayroon silang ginagawa rin na survey talaga na gaano ba talaga kalakas si VP Sara. So confirm natin na malakas talaga si VP Sara. Kahit saan mo dadalhin ang mga Duterte ngayon, sa buong Pilipinas, hindi matitinag. Nag-number 1. Lalo pa siyang tumataas, ha? Kahit anong paninira pa. Kaya, ito nga kalaban ni VP Sara, ito lalo itong administrasyon ni Bongbong Marcos.
di na talaga sila maubusan ng pag-isip talaga na paano talaga natin to pabagsakin talaga to si VP Sara. Impeachment na nga, tapos kahit ano na lang, mga kaso, para lang talaga ibagsak itong mga Duterte, pero hindi nila kayang ibagsak. Lalo patuloy yung tataas. So, pag ganito, mag-isip na talaga sila ng hindi talaga natin ito kaya. At pag ito yung mga Duterte, halimbawa yung mga dalawang magkapatid na yan, isa man lang sa kanila natatakbo pagka senador, kapag manalo din yan, ay lalong mahirapan ang itong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Kasi itong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, wala naman talaga itong kandidatong kung sino talagang imanok. Pag si Leni Robredo ang kanilang ipilit na kukunin nila para itapat kay VP Sara, lalong magkawatak-watak ang mga taga-suporta ni Bongbong Marcos. Hindi sila sasama diyan. At saka ito si Leni Robredo kasi tauhan to ng mga mga liberal. Tapos itong liberal, kapag si Leni Robredo hugutin dito kay Marcos, hindi yan susuporta dito. At di ko rin sinabi na yung mga supporter ni Leni Robredo, kapag pilitin siya ni Bongbong Marcos papunta kay VP Sara, hindi rin ako sigurado dyan. Kasi nga, itong mga galit sa mga Duterte, kung makikita natin ngayon, yan yung mga kurak na mga mga congressman, mga senador. Yan yung mga takot na magiging presidente si VP Sara. So, paano yan? Tuwing survey na lang, hindi talaga matinag-tinag itong si VP Sara sa pagka number 1. Ito nga yung pagkasabi lang ni ni Ali Soto na number 1 na naman. Ibig sabihin, hindi talaga bumababa itong si VP Sara sa kanyang sa kanyang survey. So, dito pa lang, mahirap to habulin ha. Ang hirap to habulin kasi ilang taon na to mga survey nito noon pa tong bago mag 2022 na kung susunod na presidente kay Tatay Digong, si VP Sara na talaga ang nagna-number 1 noon. Kasama ang palad kasi si VP Sara pumunta kay Bongbong Marcos. Doon landslide naman din sila, kaya lang ang nag-number 1 talaga totoo noon pa to si VP Sara para papalit sa kay Tatay Digong. Ngayon, hindi talaga nila kaya na ibaba itong survey. Kahit anong pa nila. Pwede na lang siguro kung bayaran talaga itong Comelec na sige, wag mong panalunin yan. So, ngayon pa lang, ang mga kalaban ni VP Sara, tagilid na, kumakain na talagang alikabok itong si Risa Hontiveros. Anong habol pa niya dyan? Tapos ituloy niya pa yung plano niya. Ayan na nga nangungulilat na nga Ang layo wala sa kalahati, si Tulfo at saka itong si Leni Robredo. Sinong dyan? Sa vice-presidente na. Vice-presidente. Nako, Bisaya pa din ang nanguna. Si Bongo. Senator Bongo. At si Robin Padilla. Ay nako, kaalyado pa rin ng mga Duterte. At ang susunod, Marcolita. Ang nakasingit lang sa vice-presidente, si Grace Poe. Kaya lang, mukhang may tulog siya kay Bongo. Ito si Marcolita. Hindi pa naman natin alam yan kung talagang mag-decide yan sa natatakbong vice-presidente. Malay mo, tatakbong vice-presidente yan. Iba kasi. Kapag mag-declare ka na kasi, ang mga tao niyan, titingnan ka na. Sa ngayon, hindi pa talaga po pwede na magsabi kung sino magiging vice presidente VP Sara. Pero si VP Sara, yan ang sabi na kapag nag-declare ka, siraan ka na siraan. Sirang-sira na nga siya. Ang ginawa niya, nag-declare na siya. Hindi naman siya bumababa yung mga ibang survey na nung kailan yon, tuwang-tuwa na ang doon, nakakita sa survey niya. Na bumaba lang siguro ng 5%. Yun lang yun. Tuwang-tuwa na. Parang akala nila, ayan, bumaba na sa wakas. Gigabaan na. Pero ngayon, ewan ko lang kung ano masabi nila dito sa mga anti-VP Sara dito sa nakikita nila ngayon na survey ngayon. So, yung nasa hulihan ni VP Sara, paningkamot yung taon mo na mo arang-arang ng inyong standing sa survey karon. Kay kung hindi dyan nyo tarang na
Why limbong-limbong sa eleksyon nga noong 2028? Ay nako, di apa may mga OFW dire. O mo eleksyon manggaling. Nako, masulid pod ang mga Duterte. Di, why mo pisik kaning lain? Luoy ang taon yung kalaban ni BP Sara. Kawawa kayo kapag si BP Sara ang inyo talagang kakalabanin talaga sa 2028. Ano nangyari noong noong 2022? Pinakain nga ng alikabok itong mga kalaban ni BP Sara sa pagka-BP. 32 million samantalang yung pangalawa sa kanya ilang milyon lang yon? 9? Wala sa itong si Matching, Kiko Pangilinan. Magkano lang ilang buto lang nakuha niya? At least naka rin siya. Halos naka 10 million. Si Soto talo yan. Lalo ngayon, sige, ituloy niyo yung impeachment na yan kasi ang mga tao, binabantayan ho yan. Tinuloy naman talaga nila. So titingnan lang natin kung ano talaga ang magiging resulta nitong impeachment ni BP Sara. Kasi hindi talaga sila tumitigil kapag hindi talaga nila masipa si BP Sara. Kaya lang, ang survey ngayon, pataas na ang kanyang porsyento na magiging presidente sa Pilipinas. Abangan!